Ningon nga ato Ginoo, ang iyang tinun-an niya giingnan, naluoy ako nining mga tawhana, kay tulo na kaadlaw nga sila nakig-uban kanako, ug wala na sila'y kanon. Dili ko gusto nga papaulion sila nga walay kaon. Kay tingali unyag kuyapan sila sa dalan. Sa to ibanghilyo nga gibasa, naluoy ang Ginoo sa katawhan og duna sa giandam nga talagsaon nga pagkaon. Unsa giandam sa Ginoo kanimog kanako? Talagsaon nga pagkaon. Nakakita siya sa bagang duot sa katawhan sama nato karon. Naluoy og natandog ang Ginoo. Umingon siya, dili ko sila papaulion nga walay kaon. Og matud pa sa tong Ginoo, dinhi sa San Juan 6:27. Ako lang ning basahon, mga igsuon. Kay kining pagkaon nga iyang giandam kanato, layo ra ning pagkaon nga niya sa to lamisa. Ningon siya sa San Juan 6:27. Ayaw kamo paghago alang sa pagkaon nga madunot, kundili sa pagkaon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kining pagkauna ihatag kaninyo sa anak sa tao, kaya naa kaniya ang pag-uyon sa Dios Amahan. Unsa di ay ang giandam sa Ginoo kanimo o kanako ang pagkaon nga dili madunot. Daghan kanato na trap sa pagkaon nga madunot. Dili ka simba kay nanginabuhi. Dili ka simba kay nanumubasa. Dili ka simba kay nanglaba. Dili ka simba kay nagama o lesson plan. Nag-overtime sa trabaho. Tingnan na ito, Ginoo, ayaw ka mo paghago sa pagkaon na madunot. Paghago ka mo sa pagkaon nga dili madunot. Nagkaroon sa maling pagkauna nga di madunot. Atong basahon ang sunod nga teksto sa San Juan 6:33. Lingon na natong Ginoo, kay ang panin niya akong ihatag sa Diyos, mao siya ang nanaog gikan sa langit, o naghatag o kinabuhi sa kalibutan. Kinsa di ay ang panin nga ihatag sa Ginoo, ang nanaog gikan sa langit. O sa 35, mingon na natong Ginoo, si Jesus mingon kanina, ako maong panin nga naghatag sa kinabuhi. Ang moari kanako dili gayud gutumon, o ang utuog kanako dili gayud ohawon. Kinsa di ang pan sa kinabuhi? Kinsa? Kinsa ang pan sa kinabuhi? Kinsa? Si Kristo. O mingon pa jud siya, yang pan ngayang ihatag kanato nasa 51. Mingon si Kristo, inot atong basahon, ako maong pan nagikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ini nga pan dili gayud mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag kaninyo mao gayud ang akong unod. Sa taas Ginoo, ang pan nga dili madunot, ang siya mismo na nanaog gikan sa langit. O bingo siya, paano niya kung ihatag ganinyo, mao ang akong unod. Kung sa ito ihatag sa Ginoo na to? Kung sa ito ihatag sa Ginoo na to? Ang iyang unod, ang iyang dugo. O ang mukhaon nining akong unod,
may kinabuhing way katapusan. Apan ang dili mo kaon niini, wala siya kinabuhi nga way katapusan. Nagkaroon giunsa man ni Kristo aron mahakap niya ang iyang ulo. Giunsa man ni Kristo paghatag sa iyang dugo. Yan ang ditubag dito sa katapusan kaning hapon. Ingon si Kristo, niguha siya sa pan. Siya ang ikuha. Unsa na yang ingon pan? Kini mao ang atong lawas. Nikuha siya sa vino, umingon siya. Gusto ka? Iyang ipananginan ng pan. Iyang ipananginan ng vino. Na mahimong siya. Alang sa kinabuhi sa kalibutan. Para asa ang pan ug ang bino nga gikonsagrahan ni Kristo para kanatong tanan nga mao ang kinabuhi sa kalibutan. O bingon si St. John Paul II, kung matag usa kanato mugahin lang og panahon sa pagpamalandong diha sa lawas ni Kristo. Muna'y kasulbaran sa tanan nato nga mga suliran. Muna'y kasulbaran sa tanan nato mga problema. Sa may nato na to, wala naman tayo panahon sa pan sa kinabuhi. Kaya naman, busy. Ngano? Busy. Ang waet, busy. Manimbaga, busy. Nag-cluster meeting na, busy. Kung sa meaning ang busy acronym na siya, being under Satan's yoke. Kung sa nilang busy? Kung ka, being under. Kung ka, katong mga panahon sa pagsimba tungkol kay busy, kung sa ito'y meaning sa busy? Being under Satan's yoke, na ulipon sa yugo ni Satanas. Yan naman, dili gusto si Satanas nga magkalapat ka sa lawas sa ato Ginoong Hesukristo. Di siya gusto, kay gusto man siya nga malaglag kang tanan. O kung sa'y paagi ni Satanas, himuon kang busy kada adlaw. Tinoo dili. Walang nasakit na karon. Pagkasakit niya ito na sa office, ang ginan, praise the Lord, nasakit ka. Kaya kung wag ka masakit, dili ka mo duol sa sakramento sa atong Ginoong Hesukristo. Walang bulahan itong mga nanasakit ito. Ito mga busy. I hope maunituyo ngalong niangita karon. Ikaduhara ang kalingawan, ikaduhara ang pagdula-dula. Ang pinaka-importante na tuyo naman karon, mahigugma sa tanan sa kinabuhi. Mga nanay, mga tatay na niya din karon, tulad na tayo panahon sa pagdawat ni Kristo, ang pan nga gikan sa langit, ang pan nga di madugda, ang pan nga di malata. Labisi mga asmaluta. Na-focus kas manatra. Tinoo dili. Bukibak man. Walang inanis ni Kristo ang paghatag nato sa kinabuhi sa kalibutan. O tinuod ba ang pangalan niya sa lawas? Kaya nag-isulti. Tinuod ba ang iyang binong na iyong dugo? Doon ay tinuod niya ito. Dito sa Lanciano, Italy. Kaya ang mga tao na dinutuo na ang lawas, ang pang-lawas ni Kristo, nasa San Juan Science. O sa to? San Juan Science. Pagkadunog nila niyo siya, ako ang pan, kagikan sa langit, o ang pan na akong ihatag kaninyo, mao nga kumunod. Ang ipainom ko kaninyo, mao nga dugo. Tingnan ko mga tao, kung sa may mga ulo, kung sa may mga balba,
Unsa man ni mga wakwak, muinom sa inyong dugo, muinom ugaon sa inyong ulo, daghan ang wakbutuon ni Kristo. Imposible kini ang para mahimo ng ulo. Ang pino mahimo ng dugo, ni atras ang iyang mga tinunan. Wa sila mo dawat sa pagtulunan ni Kristo. Kinsa din mga tawhana, membro sa San Juan 6:6:6. Kinsa dito mo timon, nga kinimpan, nagdulitan sa pare, hindi nilawas ni Kristo, membro sa San Juan 6:6:6. Delikado na. Nagkaroon mo rin sa kapare, na nagduha-duha siya dito sa Anciano, Italy. May kabukni sa tuig 8th century. Pero saan? 2023, ayaw mo kagol. Ipanggutom na mo, ayaw mo kagol. Luto ng humba. Ayaw mo kabalaka. Yan naman. Luto na ang dinuguan. Amen? O muli ang pinaka-importante, anong ibisita ka dinhi sa inyong baryo, sa Kasibaw o Puyo. Kung sa kapari, nagduha-duha siya, yung after consecration sa pare, ang pan, nagpabiling pan. Ang bino, nagpabiling bino. Abi ninyo, hapit, mubudlat iyang mata sa talisa. Kaya ang pan, nahimod yung tinuod, niya unod sa tao, nagkadugo. Ang bino, pag-iyon niya, this is my blood, God. Ikuha siya sa bino, umingon siya, this is my blood. Ang bino, nahimong tinuod, niya dugo sa tao. Hangtod karon naagyapon, wa ma-decompose, wa madugka, pagpangatuog ka na, na ang pung sa Ginoo, tinuod. Ang pung sa Ginoo, makadasig, natong tanan, gani atin sa Kasibaw o sa Barangay Puyo. Amen! Ako ipakita ninyo atong pagpangkain, ang Ginoo. So, bago niya, lain nga lugar, dili pariha og tuig 1996 dito Buenos Aires. Lain-lain na po nga scientists. The same ra sila conclusion sa Lanciano, Italy. The flesh is part of the heart. Og hangtod karon ang flesh nga nay dugo, nyang dugo, gi-examine ka po nila unsa may type sa dugo. Type A, B. Sa Lanciano, Italy, unsay type sa dugo? Type A, B. Sa Buenos Aires, type AB. Ug hangtod karon, wa ka po ni madugta atong pakpakan ang Ginoo. Kung ang mga Katoliko ma-convince niini, kada higayon nga motambong kamo, kita og santos ka misa, inyong gidawat literal ang lawas og dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Labaw pa mo sa nakadaog og luto. Kato mga sugarol dinhi, ayaw sa mo panugan. Sod mo simbahan, una panugan. Hoy, kay matakdan ta sa Ginoo, hinay-hinay. Kung papasugarol man, yun siya nga, di siya ko manugal. Usod sa simbahan. Hinay-hinay siya natakdan sa lawas sa ato Ginoong Hesukristo. Nahilis ang sugal ni dubli ang mga bertud ni Kristo sa iya kinabuhi. Dili kita makahunong sa bisyo. Si Kristo ra ang makatabang sa tagsa-tagsa nato kakinabuhi. Kana kung andam ta, bukas ta, mudawat sa iya. Kung doon ay artista, magtapok ta. Kung doon ay sikat na tao, magdasok ta. Bahala nagmagpila. Pero kung nasayod mo, kinsa ka nang giisa sa pari, mamatay tas kalipay. Dili ta mutugot, nga di ta kasimbag Domingo, nga di ta kadawat sa lawas sa ato Ginoo ang kinabuhi sa kalibutan. Amen. Mga nanay o mga tatay nga niya dinhi karon, higugma ang inyong mga anak. Pinaagi sa pagdala nila ngadto ni Kristo diha sa santos
nga Eucharistia. Amen? Kung nahigugma mo sa inyong kagalingon, nahigugma mo sa inyong mga anak, ayaw mong tugot. Inyong pakanon yung mga anak, pinaka-the best nga pagkaon. Tinoo dili. Yung mga anak, dagko na kaayo. Kay pinangga nato kaayo. Tinoo dili. Pero kuwang na, kung di ninyo pakalawaton, dili ninyo dadon sa simbahan sa atong Ginoong Hesukristo kada Domingo. Amen. Kuwang ang imong pagkananay, kuwang imong pagkatatay, kung wa nimo madala ang tibuok nimong panimalay ngadto ni Kristo. Amen. Si Kristo na. Bahala makatuog magwali ni Father Darren. Bahala na. Pero ayaw mo katog panahon sa pagkonsagra sa pari, sa pan, sa kinabuhi. Dad-anin ninyo yung mga yango-ngo, dad-anin ninyo yung mga problema, dad-anin ninyo tanan ninyong mga kalisod, kay andam siya maminaw sa tanan natong mga suliran. Amen? Ay makagoon, naluto ng humba. Naluto ng dinuguan. Naruto na tagsani. Matod pa sa to Ginoong Hesukristo, mahanaw ang langit ug yuta, apan ang akong mga pulong, dili jud mahanaw. Amen. Kanang atong kanon ron, madugta man na. Apil ta ni kaon, utros ang madugta. Apil ni nagwali. Pero ang iyang pagtulunan, katuhan sa Dios, ang pahan sa kinabuhi, muhatag ka na og kinabuhing walay katapusan. Atong pakpakan ang Ginoo. Nalipay ba mo karon? Katawhan sa Diyos. Uy, pitok-pitok namang mata. Ay, gutom na kay Father. One in a lifetime rin ni atong gihimo karon. Nalipay ba mo karong gabi? Una! Gano man duha kung tulo magkatigom sa kungalan. Anaa ako, uban kaninyo. Dili lang si Mayor atong kauban karon, dili lang si Kapitan atong kauban karon. Ang Diyos sa mga Diyos, Hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Pila ka oras ang usa ka adlaw? Pila ka oras ang usa ka adlaw? Hoy, pila ka oras ang usa ka adlaw? 24. Pila ka oras ang misa? Hoy, pila ka oras ang misa? Usa. O na si Father Romy, ito i-recognize, o si Kuya Rams. Uy, lingkod mo rin. Na si Father Efren. Itong gas pa si Pangpakpak. Si Father Rumba. Atong kauban sa akong kapikas sa kinabuhi. Muna, pila ka oras ang usa ka adlaw? 24. Pila ka oras ang misa? Sa usang semana, pumusimba ka, usa ka oras imong gihatag sa Ginoo. Kung kumplito sa sang buwan, pila ka oras ang imong gihatag sa Ginoo? Hoy, pila ka oras sa sang buwan? 4. Nakaron, sa usa ka tuig, pila man ka buwan? 12 months. 12 times 4. 48 hours. Pila? Sa tibok tuig, pila ka oras imong gihatag sa Ginoo? Kung kumplito ni simba ka kada Domingo? 48. Na pila to ka oras ang usang adlaw? 24 hours. Sa ato pas tibok tuig, duha ra ka adlaw imong gihatag sa Ginoo. Imo pa yung kawatan. Why po angod? Uy, kawatan ta. Tinoo dili. Duhara ka adlaw ang gihatag nato sa Ginoo kung kumplito na ta mosimba kada Domingo. No sa hinaytabo, busy ta. Pero kung nasayod mo ni ining kamatuoran na, mo sakripisyo ta, nganuman di sakripisyo si Kristo kanimo ug kanako aron ta matubos. God created you without you. Unsa to? God created you without you. But God will not save you without you. Ang Ginoo ni himo nimo nga wa ka.
Pero dili katubuson sa Ginoo kung wa ka. Kinahanglan mo cooperate kita. Amen? Pagkaanindot unta, nga kada Domingo mapuno ang atong simbahan. Nga naman, nagpanon kita nga to ni Kristo. Usa may nahitabo ron, ang puno kay buwangan man. Ang puno ang diskuhan man. Tinoo dili. Sa population nato dinis Valencia, ibutang nato 15,000. Pero akong bana sa nisimbas kada Domingo, mga 800 first mass, 1,000 kapin, first mass, second mass, 800. Asa man ang uban. Asa man. Kung tinuod ta nga nahigugma sa tong kaugalingon, atong ipakaon sa inyong mga anak ang the best nga pagkaon, ang pagkaon nga dili madunot. Amen. Unsay ihatag sa Ginoo nato? Pan nga dili madunot. Pan nga dili madugta. Pan nga dili malata. Kung kita konbensido ni ana, mapuno ang atong simbahan. Amen. Atong pakpakan ang Ginoo. Og inyong nakita ang Buenos Aires, lain ang mga scientists, ako, kay bawo mo magbasa ko, bisag balik-balik din pila na kabaryo, pila na ka, ako na duaw, pinaagi ni manglingbangot ka po na kong balaibo. Ningon ko, tinuod yun ang gisultis Ginoo, siya ang panyagikan sa langit, ug ang panya kong ihatag kaninyo, mao ang akong unod. Ug ang ipainom ko kaninyo, mao ang akong dugo. Nga naman, pinangga kay ka sa atong Ginoong Heso Kristo. Atong pakpakan ang Ginoo. Katapusan, sa year 2000, dito sa Poland, 1996 man itong inyong nakita karon. Grabe kayo. Kung inyong i-search sa internet, kinadaghanan kay Eucharistic miracle. Itudlo ninyo nga si Kristo uban nato kanunay diha sa simbahan. Ako ipakita na po ninyo, ang last ito ipakita ninyo, ang sa Poland, sa year 2000, with scientific investigation gyapon. Paminawan ninyo, sa Poland na po na, year 2000. Kana, mga igsuon, pag matuod na, nga hangtod karon naghimog milagro ang Ginoo. Pagpamatuod, pagsulti na ko ana dito sa radyo, ningon man tong akong amigong pastor, Pader, ang naghimo anang milagro, Pader, ang yawa. Akong giingnan, ang akong amigong pastor, pinanggang pastor, maghinay-hinay ka kay doktrina ning Kristo. Ang doktrina ni Kristo, kung ang yawa, maghimog milagro, unya mo pabor sa doktrinang ni Kristo, ni hunong ng pagkayawa ang yawa. Nituo na ding yawa, may pangyawa, nituo, ikaw pa. O, mo na nga, iya man ang doktrina. Ang niya akong ihatag kaninyo mao akong unod. Tanawan ninyo, ang iyang myocardium nitapot sa ostias hangtod karon. Di ma-explain sa mga scientists, kay way banggiitang scientist nga makonect katong myocardium dito sa ordinaryo nga ostias. Kay nagpabiling ang ostias na ang left ventricle parte sa kasing-kasing sa tao. Imagine ka, sa Lanciano, Italy, 8th century, the flesh is a heart. Sa 1996, dito sa Buenos Aires, the flesh is part of the heart. Sa year 2000, sa Poland, the flesh is a heart. Therefore, mga kaigsunan, kada receive nimo sa lawas ni Kristo, tiban ini, it is not an ordinary part of the body of Christ. Dili na dunggan ni Kristo. Dili na ilong ni Kristo. The most important part of His heart. Nga naman, kitang tanan, most important part sa iyang kasing-kasing. Ang pangutan na karon, most important part ba siya sa atong kasing-kasing? Uy, may gutom na may pader. Atong pakpakan ng ato Ginoo. Muna nga inigsimba ninyo, klaruha dyan ninyo. Inigingon sa pari, lawas ni Kristo be convinced.
Amen. Sa itubag ninyo, lawas ni Kristo na may mingog, thank you. Then ikalawa to, lawas ni Kristo, thank you. Labaw pa kang thank you. Dapoy, ni kalawat, siksi man kaayo. Taas untag sanina ni us-usman. Nakita man ang cleavage. Ningon na itong pari, mauni lawas. Nawa ng pari, oy, nang pitok-pitok ng matas, pare. Unsay tubag na to? Lawas ni Kristo. Amen. O gipamatud-an ka na sa mga scientists, hangtod karon nagtago si Kristo. Si Isaias 45:11, gipanag na yang Diyos sa Israel nagtago sa iyang kaugalingon. Unsa ang Diyos sa Israel? Nagtago sa iyang kaugalingon. Unsa ang Diyos sa Israel? Kusga, ang Diyos sa Israel nagtago sa iyang kaugalingon. Natuman kinis, unsay katumanan nini? Nagtago ang Diyos sa Israel sa bayhon sa pain o sa bayhon sa binaw. Mo na nga, hangyo ko ninyo karong naminaw, inikonsagrar sa pari kung makaluhod pa mo, luhod. Ganuman, si Kristo na ang lawas o dugo ni Kristo, naa sa tong atubangan, ayaw pag number 4. Yan, nag-consecrate ang pari, nag-number 4 pa ka. Ana pa ka. Unya pa dong pangalawat, ana pa. Murag, naglinyag sini. Kinahanglan atong i-prepare atong kaugalingon. Nga naman, atong tagbuon, diha sa Santos Kamisa, ang atong Ginoong Heso Kristo. Unya, kung musimba mo, ayaw mo palit-late. Hoy, gawas lang na disgrasya ta simba ko. Ayaw tuyuan nyo man late. Mauna mo, alas 8 ang misa to na mo, 7:45. Nga naman, excited ta. Dawat, umutagbo sa ato Ginoo. Ang uban sa dugay mo abot, no, mo pa'y unang uli. Wapag gani, final blessing. Yan doon nagisulti si Saint Padre Pio. Paminawan ninyo. Si Saint John Mary Vianney, nindot kayang gisulti. Holy Mass is greater than martyrdom. Ano sa to? Holy Mass is greater than martyrdom. Kusga? Ano sa to? Holy Mass is greater than martyrdom because martyrdom is shedding of blood of men to God. Unsa day nang pagka-martir, ang pag-ula sa tao sa iyang dugo para sa Ginoo. Unsa ang pagka-martir? Ang pag-ula sa dugo sa tao para sa Ginoo. Pero ang Eucharist is greater than martyrdom because it is shedding of the blood of God to men. Ang pag-ula sa dugo sa Diyos para sa tao. Is it amazing? Atong pakpakan ang ato Ginoo. Mora na tuyo na mo, mga kaigsunan, nga mahigugma ta sa ato Ginoo. Nga kita may pinaka-importante sa iya kasing-kasing. Kasing-kasing din na ni Kristo ang atong ikalawat. Kada higayon, mosimba kita. Grabe. Grabe. Antod karon bisag magbalik-balik ra na, no? Nagmisa bitaw, magkurog ako, usahay magkurog kay si Kristo naman akong gunitan, di ko takos, di ko angayan. Si Kristo. Kung inyong gipakaon inyong lawas, sa lamian niya pagkaon, apan wa ninyo pakanay inyong kalag sa lawas ni Kristo, wa ninyo higugmaa ang tibok ninyong pagkatao. Kaya ang tibok ng pagkatao, lawas og unsa ang tao? Lawas og kalag. Nya kung lawas sa inyong gipakaon, wa niyo pakanay inyong kalag, wa niyo higugmaa ang tibok ninyong pagkatao. Karon makiigsunan, ang challenge nato karon, pamalandungan nato, Lord, gigugma ba nako ang akong kaugalingon? Kadto mga tao nga mosimba kada Domingo, nahigugma to sa tibok nilang pagkatao. Kaya ang pagkatao dili lang London lawas. Duna usab kitay
kalag. Kumusta naman atong kalag ron? Uy, buhi pa na. Gipakaon ba na nato or wa na kaon? Kabuhi na ng atong kalag. Munang nining kagabi una mga kaigsunan, mura na tuyo nato. Kanong naghimo kita niining kalihukan, aron masayod kita pagbalik sa pagtulunan ni Kristo, nga siya ang pain sa kinabuhi.